Positive! Hello! Gandang hapon. Ayan, gandang hapon pala. Pero parang maano na. Medyo makulimlim dito o tsaka umuulan. Ayan. Kasi nga, pag winter, ayan, maano dito, laging umuulan. So, kagagaling lang namin nagsimba kanina, hindi pa ako nakakapagbihis. Kaya sabi ko, naisipan kong ngayon na ako magbibideo dahil nga halos 1 week na ata ako hindi nakakapag-upload. Tapos yung pangako ko na i-update ko kayo tungkol sa pag-inom ko nitong barley. Ayan, nakita yung sa likod ko. Ayan, itong barley. So, ngayon ko pa lang kayo i-update. Sorry na late ako kasi na-busy tayo. Marami tayong inaasikaso. Tapos mga pinupuntahan, mga okasyon. Tapos mga gawain pa dito, di ba? So, this week na naman, busy na naman tayo nga kasi may mga tayo. Maglilinis tayo, audit dito sa bahay. Tapos, sasama na naman ako magki-cleaning. So, sabi ko, naisipan ko ngayong mag-video pero hindi ko alam kailan ko siya maa-upload. So, yun, gusto ko kayong balitaan about sa pag-iinom ko nitong barley honest review ba? Kung ano yung talagang naging naramdaman ko, tapos anong naging performance niya sa body ko. So, yun ang gusto kong i-share sa inyo. Diba, sabi ko sa inyo, sa unang pag-inom ko, 2 times a day siya. So, 1 week ko siyang ininom ng 2 times a day. Isang morning na wala pang laman yung tiyan ko. Ang ginawa ko nga, pagising ko pa lang ng umaga, hindi pa ako nagtututubrush, hindi pa ako nagmumog or timpla na kaagad. Ito na yung iniinom ko. So, yun, para mas mabisa siya, di ba? So, nilalagyan ko siya ng konting maligamgam na tubig para at least sa morning, mas masarap kasi siyang inumin pag ganon. Tapos, isa sa gabi naman bago ako matulog. So, 1 week kong ginawa yon. And then, ang napansin ko nga, sa 4 days pa lang. Ayan, sa 4 days pa lang, di ba, kapag, sabi ko sa inyo, kapag nagde-deliver ako minsan, or naglakad lang ako ng kahit na hindi naman ganun kalayo, lagi akong hinihingal, or kapag kumilos lang ako dito, maglilinis ka ng bahay, madali akong hingalin. Yun ang unang-una talagang dati kong problema. So, yun, ang laking bagay, parang itong nakatulong sa akin na hindi talaga ako ngayon hinihingal. Tapos yung mga tuhod ko na dating masakit, hindi siya, kahit na maglakad ako, hindi ko siya mararamdaman na sobrang sakit na, kaya yung mister ko nagtataka sa akin nung nag-deliver ako. Ngayon kasi pag nag-deliver ako na lang mag-isa, minsan tinatapos ko. So, 300 houses yun na nilalakad ko, na nilalagyan ko ng Although yung iba, hindi ko naman nilalagyan, pero lalakarin mo pa rin. Ikutin mo pa rin lahat yung bahay na yon. So, 300 houses yun. Tapos, yun nga, naramdaman ko, hindi ako hinihingal. Kaya sabi ko kay mister, parang umaano na yung pag-inom ko ng barley, parang nakatulong. So, sa 4 days pa lang yun And then, after a week naman, bago pala mag 1 week, nagtataka ako, bakit yung pagdudumi ko parang naging abnormal ba? So, kasi sabi nila, kapag uminom ka nito, di ba, yung toxin mo, ilalabas niya, magdudumi ka. Ayan, disclaimer po sa mga kumakain na yan. Si-share ko lang to. Ang nangyari sa akin, kasi dati naman, every morning, rotation ko naman talaga yung diba? Magto-toilet ka, mag-CCR ka. Kaya lang, ang nangyari, parang naging madalang, tapos naging constipated pa nga ako minsan Hala, sabi kong ganun. Akala ko ba pag uminom ka nito, kakong ganun, no? Yayain ka niya, magdudumi ka lagi, ganun, parang linis yan. So, nag-isip ako, sabi ko, parang baligtad, sabi kong pa nga sa mister ko. Ganun ang nangyari. So, yun, ngayon pala, after a week, nung naka 1 week na akong umiinom nito, ay nako, yun na. Parang doon pa lang talaga siya na, doon na absorb ng katawan ko na tumalab siya. Every morning talaga, niyayaya ko, minsan twice a day pa, dahil nga pag uminom ako nito, nilalabas niya talaga yung toxin sa katawan mo. So, yun, sabi ko, yun pala, after a week, dun pala tatalab sa akin talaga. So, yun, naging regular yung ko everyday. Tapos, yun nga, siguro na ako, mag 2 weeks na, kasi last week, nag-deliver ako na, ako lang mag-isa,
wala akong service. So, bali naglakad ako 1 oras, 1.5 hours ata yun, na naglakad ako, na dati-dati hindi ko naman kayang gawin yon. Kasi itong ano kasi dito, yung lalakarin mo dito, hindi naman siyang patag eh. Yung parang ano siya, yung parang bundok, pataas, pababa, pataas, pababa. Talagang hihingaling ka kapag nilakad mo siya, lalo na pag nagdi-deliver ka. So, yung time na yun, wala akong service kasi pinagawa ni panganay yung sasakyan niya. So, ang nangyari kasi, yung time na yun, dadalhin nila dun sa mekaniko yung sasakyan niya. Ang ginawa nila, hinatid muna nila ako doon sa area na iikutan ko, na dideliveran ko, pero sa pag-uwi, maglalakad lang ako papunta rito. Kaya naglakad ako, almost 1 oras at may git kalahati. So, magto 2 hours na akong maglalakad nun eh. Ang nangyari, dati-dati kung hinihingal ako pag naglalakad ako, hindi ko siya naramdaman talaga. Tapos pataas pababa yung nilakad ko Yung mga tuhod ko, alam nyo ba, dati naninigas to. Kahit nung nag-i-LS pa ako ng una na pag nag-i-LS ako, nagde-deliver ako, hingal na hingal talaga ako. Pero yun, I swear talaga, ko sa inyo, hindi na ako madaling hingalin ngayon. Tapos, hindi ko naramdaman yung mga tuhod ko na masakit, mga paa ko. Kaya sabi ng mister ko, nung pag-uwi nga niya, nung galing sa trabaho noon, kamusta yung mo, sabi niya, kasi tinapos ko nga. 300 houses yun. Tapos, naglakad lang akong pauwi dito. So, yun. Sabi ko, nagtataka nga ako, sabi ko, hindi ko naramdaman na parang napagod ako. Sabi ko, nakapagluto pa ako dito, nakapaglaba pa ako, nakapaglinis ng bahay. So, yun. Yun ang malaking, nakita kong naging pagbabago sa, katawan ko. Yung parang hindi ako madaling mapagod. Yung dati, hapong-hapo ako pag konting kilos lang, maglalakad ka lang dyan, maglilinis ka dito, sandali. Tsaka ako dati mahiluhin. Wala, hindi na ako masyadong nahihilo ngayon. Tapos parang energetic pa ba ako na magagawa ko lahat yung gawain. Although bawal talaga sa akin na magbuhat ng mabigat. So yun ang hindi ko ginagawa, yung magbuhat ng mabigat. Pero yung mga gawain ganyan, na dati naman, noon kaya ko, tapos bigla na lang nga 'di ba nagkasakit ako na yon, mahina yung katawan ko dahil sa dugo, sa iron ko, tapos process shoulder ako. So yun, nagka-problema nga ako sa dugo, sa iron ko. Pero tsaka noon pa lang, madali akong mahapo pag kumilos lang ako. Kaya madali akong mahilo, tapos yung sandali pagod ako. Sa ngayon talaga hindi ko siya nararamdaman. Minsan nga pag namalengke nga lang ako dati, pag uwi namin, parang pagod ako. Ewan ko kung nararamdaman nyo yung parang pag nagbiyahe ka lang, tapos mamimili ka sa grocery, yung pag uwi mo, parang pagod ka. Dati ganun ako eh. Ngayon hindi. Nakakapaglinis pa ako dito, nakakapagluto talaga, nagagawa ko lahat. Wag lang yung except yung bubuhat ng mabigat. So yun, nawala yung paghahapo ng katawan ko, hindi ako napapagod. Mapagod ka man lang, hindi naman yung sobrang pagod na nararamdaman ko dati. Tapos yun nga, yung energetic pa rin yung parang buhay na buhay ka pa rin, ganon. Yun ang pinagtatakaan na mister ko na dati. Parang sabi niya ganon. Tsaka meron pa ako napansin, hindi na ako mahirap matulog. Alam niyo ba pag inom ko ng umaga, tapos after 30 minutes or 1 hour, doon pa lang ako kakain ng almusal ko. Nako, pag nakakain na ako noon, maya-maya noon, parang inaantok na ako. So, mga tanghali, yayayain na akong matulog. Yung parang gusto sinasabi ng utak ko na, sabi, pahinga ka, ganon. Pahinga mo yung mata mo, pahinga mo yung mo. Ayun, kaya minsan naiidlip ako. Alam niyo bang first time ko natulog na nakaupo? Na hindi naman talaga nangyayari sa akin. Alam kong lang gumagawa na yung mister ko. Pag napaupo na yon, kahit na nakaupo yon, tulog yon. Ako hindi. Kaya nung tumatawag sa phone ko, naka-vibrate lang siya. Nanginginig na yon. Nanonood ako sa YouTube eh. Nanonood akong ganon, hawak ko yung tablet. Hindi ko alam, nakatulog na pala ako na nakaupo. So, first time na talaga nangyari sa akin yun, na hindi ko talaga alam na nakatulog ako. Kaya nung tumatawag yung mister ko, bakit daw ako sumasagot, napaidlip nga ako. So, yung sabi ko, ba't ganun ngayon? Tapos, pag gabi, hindi na ako inaabot ng alas 12 talaga o alas 11. Dati, inaabot ako niyan. Madaling araw, ganun. Kasi mga 10 o'clock parang, o 9 o'clock, na ako, niyayaya niya akong, matulog na. So, yun yung mga napansin ko talaga. Tapos, yun nga, after 2 weeks pa,
Ayun, merong nakaraang araw, last week, sumakit ng 2 araw yung aking shoulder dito. Sa right shoulder, hanggang dito ko. Alam niyo ba yung dito niya sa bato, di ba? Kasi may lahi din kami sakit sa bato. Madali ako magka-UTI, kaya umiiwas talaga ako minom ng soft drinks. So, humilab yung dito ko, hanggang dito sa puson ko. Ayan, hanggang dito. Yan. Kasi kung sa search mo talaga, ano yung symptoms ng may sakit sa, di ba? Yung masakit yung dito mo sa bato, yun nga. Sasakit muna yung dito mo, sa right side mo, sa shoulder. So, yun. Nagtataka ako bakit humilab sa akin, hindi ako makatulog. So, ang ginagawa ni Mr., hinahagod niya muna ako dito, tsaka dito. Hanggang sa makatulog ako. So, 2 days yan. After no, nagtataka ako, sabi ko, bakit ganun pa? Sabi ko, umiinom naman akong barley. Bakit ang sakit-sakit talaga na nararamdaman ko, ako? So, nung kinabukasan ng morning na yun, hindi pa rin nawawala yung sakit hanggang dito. Humihilab dito ko nagtataka na ako. Bakit kaya? Sabi ko gano'n. Tapos, di humilab yun dito sa tiyan ko hanggang dito. Haplos, ako mag-isa, hinahaplos ko ng gano'n. Maya-maya nun, niyaya niya akong pumunta sa toilet na para ako. Ayun, nung nagdumi ako, alam niyo ba? Sa pangalawang ko doon, pag flash ko pa lang, sa una, wala. Nung sa pangalawa, yun, may lumabas sa akin na hindi ko alam kung alam niyo yun. Yung sa gallstone, kung makikita niyo talaga pag sinearch niyo, yung parang mga green-green na parang bato-bato. Sabi ko nga, hindi ko siya na na picturean. So yun ang mga lumabas sa akin, kahit siguro mga 10 meron siya. As in, di pa naman kasi ganun kalaki. Maliliit pa lang naman. Pero makikita mo talaga, kamukhang-kamukha dun sa, papakita ko sa inyo dyan, yung mga, nung sinerch ko, kung paano itsura yung lumabas sa akin. So yun, alam niyo ba, after no na lumabas siya, parang nagdahilan lang ako. Naasin talagang nawala yung sakit dito ko, yung dito ko, tapos yung dito sa tabi ng tiyan ko, yan, yung dito, sa gilid na to. Kaya sabi kong ganyan, kaya pala to, sabi ni Mr. ko, 2 days akong sinumpong. Kasi pala, ilalabas niya yung toxin sa katawan ko. So, natakot nga ako, bakit umiinom ako ng barley? Bakit ganun? May nararamdaman ako, masakit dito ko. Yung pala, lilinisin niya pala yung dito mo. Kaya pala sabi nila, magaling ito sa liver. Tapos, yun nga, diba, yung mga lahat ng nararamdaman mo sa katawan, ilalabas niya. So, ako talaga, naniniwala ako na ito, nakakatulong siya sa akin kasi ang laki na pinagbago sa katawan ko. Nawala yung pagkahingal ko. Tapos, parang feeling ko energetic pa rin ako. Parang feeling ko yung kaya ko pang lahat gawin. Yung paglilinis dito, parang di ako napapagod, ganun. Although kahit na paminsan-minsan, parang feeling mo pagod ka. Pero hindi na katulad ng dati. Yun. Kaya yun. Kaya high recommended ko tong barley na to. Ayan, disclaimer, this is not a sponsor. Pero gusto ko siyang i-share sa inyo na anong naging epekto sa katawan ko, anong naging performance. So, hindi ko alam sa mga iba kung ano naging performance sa katawan nila. So, ito sinasabi ko sa inyo, ito yung Hanes Rebi ko, ito yung mga naging experience ko. So, yun, so far, yun pa lang yung mga na isi-share ko sa inyo, naging performance sa akin. So, tsaka nakakatulong siya sa pag-glow ng kutis mo. Yon, napapansin ko din yon. Medyo yung mga anik-anik natin dyan, nawala na. Hindi na ganung dati, tutubo yun, tutubo dito. So, yun, nakatulong siya. Tama nga yung makakatulong din sa skin mo daw. So, ito, mabisa rin sa diabetes, sa liver, tapos sa cancer, di ba? Tapos, kung ano yung nararamdaman mo sa loob ng katawan mo, yun, lilinisin niya talaga yung toxin mo sa katawan. So, ako, continuous na namin inumin ni Mr. To. So, 2 na kaming umiinom every morning. Siya ang naging experience niya. Kung dati lagi siyang pagod sa trabaho, ngayon parang energetic pa rin daw siya. Tapos yun, every morning, lagi siyang niyayang magdumi nito. Parang nilalabas nga yung toxin niya. So yun muna yung masishare ko sa inyo. Hindi ko lang po alam sa mga iba na anong experience nila sa pag-iinom nila. So ako ito lang, yung na-share ko nga sa inyo. So ayan muna yung maishishare ko. Sa lahat ng mga gustong uminom
uminom nito, yan, kayo nang bahala kung anong magiging ano sa inyo. Basta ako, yun yung naging performance sa katawan ko. Yan, nagpapasalamat ako kay Kuya na nag-recommend sa akin nito. Kasi ngayon, yung si Kuya may sakit din kasi yon. Yan, may ano din siya, may bukol pero humupa yung bukol niya. Nakatulong na malaki sa kanya to. So, yun, maraming salamat sa lahat ng nanonood ng aking mga video at subscribe po. At ulitin ko, disclaimer, this not sponsored. Ayan, gusto ko lang share sa inyo. So, kayo nang bahala kung gusto niyo uminom nito. So, maraming salamat. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang video. See ya!